At ngayon mga kapatid, ngayong nga pong December 25 kung saan ito ho ang simula ng screening ng mga pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival. Sa mga fans ni Nanay Christopher Min, ibigay mo na po ang ating entertainment news. Mga kapatid, ipalalabas na sa 80 sinehan. Simula ngayong araw ang MMFF entry na Manila's Finest. Showing na nga po ito sa major SM cinemas tulad ng SM Mall of Asia, Manila, sa Mega Mall, sa Fairview, North EDSA, pati na sa Ayala at Robinsons Malls. Showing din yan sa Calabarzon, Central Luzon, Bicol Region, Cebu, Leyte at Davao. And speaking of Manila's Finest, patuloy po yung pinupuri ng ilang film critics. Visual feast daw yan dahil sa production design at period details ayon sa Manila Standard. Yan nga, nakita ko yan, Manong, ha. Gusto ko talaga makita rin itong Manila's Finest. Ayon naman sa Esquire, na ipakita ng pelikula na meron pa ring mabuti sa sistemang imposible ng mabago. Napapanahon daw ang temang yan sa nararanasan natin ngayon. Abangan ang pinakamakabuluhan at pinakanapapanahong pelikula ng taon, ang Manila's Finest. Talaga bang nung panahong yon dito sa ating mga ipinalabas na mga trailer na ito, hindi pa uso ang malalakihan siya ng pulis? Ano yun? Pero napansin mo, puro mga, tsaka mga body fit ang mga uniforme nila. Ikaw ba, Manong, nung mga nakikita mo ang mga kapulisan noon, andito ka sa Metro Manila noon Manila, dito ako sa San Dionisio, Parañaque, Las Piñas, tapos Tacloban. Ano ang itsurahan ng mga pulis? Philippine Constabulary time noon eh. Philippine Constabulary time. May mga malalakihan dyan. Meron na. Okay. Meron Pero na. hindi yung bondat na tinatawag, hindi yun. Actually, may mga mas bondat dati. Ay, mas bondat Kasi nagkaroon na lang itong sa waistline, itong huli na eh. Oo, nito. Pero meron naman din mga matipuno. Okay. Na mga kagawad ng pulisya. Yung sinasabi, nung panahon na yan, parang 60s ang setting kasi nito. Bata pa si Fred Lim eh. Yung nakita kong mga pictures sa report kanina ni Ma'am Ruth Cabal. Bata pa si Fred Lim. Tatanda rin kayo. Yes. Kung merong Manila's Finest, meron din po Manila's Fattest. Sino ang kwento niyan? hindi nakatakas. Yung mga Manila's fattest. Hindi. Ano naman yan? Hindi naman ho ibig sabihin na mataba o malaki ang tiyan. Hindi na pwede magpulis dati. Yung nga lang kapag may hahabulin kang mahirap. Totoo yun eh. Kaya kailangan disiplina. Disiplina pa rin. Anyway. Mahirap sa responde. Panoorin po ninyo ha. Manila's Finest, mga kapatid. Very fine movie entry po naman yan sa Metro Manila Film Festival. Wala ba dong extra na papel si Chairman Artes? Wala doon? Wala naman. Tumatawag kami kay Chairman, mukhang hindi lagi available eh. Magtatanong lang kami dito sa traffic management nila sa ginagawa pong EDSA rehab nga sana. Medyo ngayon si Chairman, abala. Anyway, naunawaan po namin yan, Chairman. Kasi po kayo Chairman din ng MMFF. O, diba? Alright. So, Chairman, maligayang Pasko, Chairman. Thank you po. Isa-isa hong inilarawan naman ng Manila's Finest pa rin ng mga bituin ng naturang pelikula. Opo. In one word, ang kanilang mga co-actors. Tinawag po ni Enrique Hill na sexy ang kapwa-bida na si Piolo Pascual. Ikaw, ha? Matatandaan po namang sinabi po ng dalawa na lalo silang naging close nang dahil sa pelikula. At yan po naman kumasa rin si Piolo. Ang sabi niya kay Astin Olviga, she's a force. Quote, unquote. Para ho naman kay Astin, humble si Piolo. Habang cool naman si Enrique. Ayan. Ikaw pwede ka rin actually, ha? Na ano, Manong? Doon ba tayo sa Manila's pulis. Finest na pulis na malaki ang tiyan na pinag-uusapan natin o dito na? Sa one word. Manong. Ikaw ang pulis na magandang lalaki naman talaga at pagka-puti-puti. Manong, in one word. Sexy at pogi. Gusto mo, gawin natin itong ginawa nila eh. Diba? Describe your co-star in one word. Ako, ano ko talaga, si Manong. Ide-describe ko
Oh, hindi Tanda. sexy ha. Sexy Oo. at pogi. Generous. Generous. Oh. Parang ano yan, general ha? Generous. Oh. Generous. Okay. Ikaw naman, I can describe you in Salamat, one word. Ha? Okay? One word. Sipag. Sipag. Maraming salamat, Manong. Walang kaduda-duda ang sipag itong batang ito. Mantakin mo hanggang mamayang gabi pa rito. Hanggang kay Dr. Love siya daw ang pahahalili. Hindi, mag-ano pa ako rito, mag-vacuum pa ako rito sa carpet natin, Manong Ted. Hanggang mamaya po kay Dr. Love siya daw po ang hahalili. Talaga naman, oh. Samantala. Matindi pa kailangan nito. Sige, go. Eto na ang balita naman sa friend mo, Manong Ted, na si Ai de las Alas. Yun. Ibinenta niya na. Uy. Ibinenta na ni Ai de las Alas ang kanyang engagement at wedding rings para magkaroon daw ng closure sa natapos niyang relasyon. Sa isang episode ng Pinoy Pawn Stars ng social media celebrity na si Boss Toyo, nagsara sa presyong 250,000 pesos ang tawaran. Sa ni Ai, desidido na siyang i-let go ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang ex-husband na si Gerald Sibayan. Off to a good start naman ang 2026 ni Ai dahil sa bagong serye niyang My Best Friend Eman na mapapanood dito sa TV5. Ay, good morning. Nagkita kami niyan doon sa ating concert. Nandun nga, tama, magkasama Nandun, tayo. magkakasama po tayo. Si Ay, nagkwentuhan kami nung aming unang encounter. Hindi niya rin nakakalimutan yun. Ako din naman. Nung panahon na siya ay aspiring pa lang ho naman noon na maging artista. Yeah. At ako ho naman si noon Manong Ted ay aspiring din. na Ha? masipag ka rin nun. Yun ang naging puhunan mo, Manong. Total Nung naman pinikwento mo sa akin. Baka may oras pa tayo dito ng kaunti. Sige. Itong si Ai de las Alas, ang una naming kwento at pagtatagpo niyan, meron kasing roadshow ang isang brand ng sigarilyo. Yung brand ng sigarilyo direct, 7 Stars Lights, yung pangalan ng sigarilyo. So ang kanilang promo, 7 mga bigating mga artista ang umiikot. Yan, sa iba't ibang mga key cities. Kasama dyan mga artista ito at mga singer din, si Raymond Lauchenko, si Bagets. si Isabel Granada. Uy. Tapos meron pang isa, yung magaling kumanta na nasa dulo ng dila ako eh. Laging binabati ni Nanay Christie eh. Yung mabait na isa pa nasa dulo ng dila Singer, ako. artista. Artista singer. Oo. Nalimutan. Lalaki, Anyway, babae. Lalaki. So, 7 sila ito. Ako yung, nung una silang pumunta doon sa Angeles City, nandun ako sa GVFM. Oo, naghahanap sila ng announcer, barker, na pwedeng sumama sa kanila para doon sa kanilang roadshow. Ang unang trabaho ng barker na iyon, iikot yung jeep, may trampa, at mag-iimbita sa publiko na manood ng kanilang concert. So doon sa trampang yan, live, may mikropono. Mga kaibigan, mamayang gabi, 7 Stars Lights, 7 Stars, Raymond Lauchenko. Yan, okay. Isabel Granada. Meron pang iba eh. Oo, nalimutan. Basta 7 yun. Basta 7 yun. Basta 7. Anyway, paulit-ulit. Natuwa sa akin yung promoter na ad agency. Yes. Hindi ko alam kung Ace Saachi yun. Ngayon, sabi sa akin, ang sipag nito, Ha? Live. Oo. 100 pisong bayad, buong hapon, Hindi ako nabigyan raw. Ilang oras yun, Manong Ted? Buong araw. Oh. Sabi sa akin, pwede ba naman ikaw isama? Pupunta kang Lucena at saka sa Baguio. Sasama na. ako. Sabi ko, sige. Kasi dati nagsisimula pa rin din ako sa Luzon at ako matindi pangangailangan. Sinama ako sa Baguio. So pumanik kami ng Baguio. Oo, at doon sa Baguio, ako yung maliban sa barker, doon sa Burnham Park, doon sa Entablado, ako yung Mag-host come-on. Pag-come-on lang, yun namimigay ako pa premyo, yung bring me. Tapos t-shirt. Pre-show. Ayan, ako muna yung dami ng tao. Si Ai, nandoon siya rin ang unang papakam-on na performer doon. Nakatanga siya. Nakatanga. Sa Baguio. Sa Baguio. At ginaw na ginaw. Oo. Ayan. Ginaw na ginaw siya. Sabi ko sa kanya. That time, di pa siya sikat eh. Yes. So, nandun kami.
Ang ginaw. Tawagin mo na ako. Ang ginaw. Oo. Anyway, yun ang aming unang enkwentro. Doon nagsimula ang pagkakaibigan. Oo, at magmula noon, pag nagkikita nga kami, nababanggit ka't naaalala niya yun. Oo. So Manong, nung sinabi ni Ai, nung first encounter ninyo na ipasok mo na ako. Yun, si Richard Reynoso. ayun, Yun, tama. yung isa pa. Si Richard Reynoso. Ang bait niyan, ang bait na sikat na dati, pero mabait siyang tao. Oo. Ayan, okay. Mabalik ako ron, Manong. Nung giniginaw, nakikiusap sa'yo, paakyatin mo na ako, gusto ko na mag-perform sa Oo, pre-show. Nasa backstage siya. Oo. Oo. Ano? Tinawag ko siya, tumambling siya kaagad. Hindi ako nagbibiro. Para Yung- pawisan na agad. Yung unang entrada niya, tumbling kaagad, tawanan. Kumadyante nga kasi siya. Yes. Oo, kumadyante nga kasi siya. Literal, Anyway. yan ang history ng pagkakaibigan ng Ted Filon and si Ai de las Alas. Oo, hindi lang nakwento ko lang ito nung mga panahon ngayon. Umabot kami hanggang Lucena. Barker nga ako. Tapos nung nagustuhan ako ng agency, kinuha din ako ulit. Iba namang produkto, kape. Sunrise Coffee. Ganun din, barker din ako. Doon ako sa palengke. Mga kaibigan, mamaya po, Sunrise Coffee Shopping Spree. 2 Ayun. minutes. 2 minutes. Lahat ang gusto mong hakutin sa grocery, hakutin mo na in 2 minutes. Sa'yo lahat yan. Kita nyo? Alam nyo, ako na-inspired dyan sa kwentong yan. Ano, 200 pesos. Kung hapon ka ba? Hindi biro. Anong oras na? Siyempre, kailangan buhay ang palengke. 200 pesos. Maaga yun, Manong Ted. Oo, pag uwi ko, may dala na ako electric fan. Nakabili na ako electric fan. 100 piso ng electric fan 120. Sandali, anong taon po yan? 1988. 88, 89. Yun yun. Tamang-tama. Hindi nga, Google nyo. 7 stars lights. Yung, Anyway, asan na ba ako? O sige, eto na po ang ating ilang pang balita. Ay, binenta nga pala. Tapos na yun. Tapos na yun. Eto na. Pang-award winning po naman daw ang primetime viewing natin sa 2026, mga kapatid. Dahil po mga premyadong pelikula ang mapapanood ninyo sa Primetime 5. Bueno naman hong handog yan. Opo, natin ang 2023 Metro Manila Film Festival Second Best Picture na Gombursa. Tampok dyan sina Manila's finest stars Piolo Pascual at kapatid star Cedric Juan. Ito ang unang beses na mapapanood po sa telebisyon ang kwento ng mga paring martir na sina Father Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Abangan ang Gombursa on January 2, 8:30 p.m. May bonggang pamasko naman si Taylor Swift. $2 million ang idinonate niya sa dalawang organization. Ayon nga po sa report, tig $1 million o higit sa 58.7 million pesos ang ibinigay ng singer sa hunger relief group na Feeding America at sa American Heart Association. Ayon sa AHA, nag-donate sa kanila si Taylor dahil sa ama niyang si Scott Swift na inoperahan kamakailan sa puso. Pinasalamatan naman ng American Heart Association si Taylor at nangakong mananatili silang fearless sa kanilang commitment para maiwasan ang heart diseases. Inspired naman sa album ni Taylor na The Life of a Showgirl ang thanks message ng Feeding America. Gagamitin daw nila ang idinonate ng singer para labanan ang gutom. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!